sumasaludo dahil sa talino, sipag at may puso sa trabaho. Ganyan po kataas ang respeto ng mga ibang lahi sa mga lahing Pilipino. Subalit ngayon, utang ina, OFW leader ang bukit po ako under OVA, OFW Veterans Association, na ngayon ay kasama nyo para ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating bansa para sa new generation. Alam nyo ba na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga lupang ipinangako. Lupang ipinangako sa Biblia ay isa ang bansang Pilipinas. Subalit, dahil sa mga demonyong mga politiko na super kurakot at buwaya at baboy, naghihirap ang ating bansa habang sila ay yumayaman ng yumayaman. Sabi ko nga, wala man lang politiko, meron dyan ilan-ilan. Outnumber ang mga matatalino at matitino nating politiko. Outnumber. Meron naman yung mga nasa linya ng PDP, mga magagaling yan, mga magiting at mag-iisip at mga may malasakit sa bayan. Dahil aral sila sa prinsipyo ng Duterte family. Subalit tinaya tayo. Ayaw nilang paupuin ang mga matitino at ang mga may malasakit sa bayan dahil ayaw nilang maagawan sila sa mga kinukurakot nila. Ayaw nila may nagmamasid sa kanila at nagbabantay sa pangungurakot nila. At yung mga ilan-ilang matitino natin, pansinin nyo, ngayon, hinahanapan nila ng butas kung paano tatanggalin sa Senado at Kongreso. Ganyan po ang laro ng politika. Kung hindi ka umaayon sa amin, tanggal ka. Or sisirain ang pagkatao mo. Demoralize ka. Ganyan po kasama ang ating politika. Kaya sa araw na ito po ang simula at tatapusin natin ito. Pakiusap ko sa mga mahal nating kababayan, hindi po tayo naghahanap ng kaguluhan, hindi po tayo naghahanap ng gera, naghahanap po tayo ng katarungan at kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Hindi po tayo nananawagan ng himagsikan. Tayo po ay nandito upang makiusap at manawagan na kung maaari, Pangulong BBM, dati mo akong leader bilang Marcos loyalist, pero nag-withdraw ng support ako dahil nakikita ko na you are incompetent leader. You cannot handle the Philippines. It's better to step down. Bumaba ka na lamang. Magiging hero ka pa sa bansang Pilipinas. Ikaw mismo alam mo sa sarili mo. Pangulong BBM, alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang gumagalaw sa bansang Pilipinas. Kaya ako, bilang isang OFW leader, bilang isang peaceful citizen of the Philippines, ay nakikiusap sa inyo na bumaba na kayo. Yung isang nagsalita na si Remedios Montemayor, totoo ang kanyang mga sinabi. Ako po ang testigo dahil kaibigan ko po yan. Siya po ay biktima talaga ng Ghost Project Blood Control ng DPWH under noon ng Congressman Don Gonzales. Hindi na kayo naawa. Isang simpleng mamamayan, inaagawan nyo ng legal na lupa. May titulo yan, hindi po sila land grabber. Sila po ay biktima ninyong mga walang kwentang politiko. Imbis na tulungan nyo ang mamamayan, kayo pa ang ugat ng kanilang paghihirap o ng aming paghihirap. Kaya sa araw na ito, tayong lahat ay magkaisa. Labanan natin ang sobra-sobrang pangungurakot. Subalit ang pangungurakot na yan ay unti-unting mawawala kung mismo ang pinakaugat ay puputulin natin. Puputulin ang ating mga karapatang magsalita at magpahayag. Sino
ugat? Si Pangulong BBM. Kung si Pangulong BBM ang magsisimulang magpapaka-gentleman, magpapakatao, at bumaba siya sa kanyang pesto, ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa ay magsisimula. Dahil tayong lahat ay uwaw na uwaw sa kalayaan na ipinaglaban ng ating mga bayani. Subalit ngayon ang nakakalungkot, ang umaagaw ng ating mga kalayaan at karapatan ay ang mga buwaboy na politiko sa ating lipunan. Paano na ang next generation kung hindi tayo magsasalita? Paano ang next generation kung tayo patutulog na lang sa isang tabi at tatanggapin na ang bagyo ay normal lang? Paano ang ating next generation kung tayo magsasawalang tibo sa mga nagaganap na sobrang pangungurakot? Maging ang mga private sector ay natututo na rin mangurakot at unti-unting nilalamon ang ating mga karapatang mabuhay sa mundo ito. Dahil bakit? Sa pamamagitan ng mga pagtaas ng presyo, diyan tayo unti-unting pinapatay. Pansinin nyo, legal na may titulo, kinuha nila sa pilitan, tapos ayaw bayaran. Nakakaawa yung kaibigan ko na yan, si Remedios Montemayor. Kaya sinusuportahan ko. Kaya kami narito ngayon at yung kaibigan ko, hindi sanay magsalita dito yan. Subalit nagawa niya. Dahil sobrang api na yan, 2 magulang niya namatay dahil sa ghost project ng DPWH na yan. At ang congressman noon ay si Congressman Don Gonzales. Kaya siya ay naririto para isigaw ang kanyang karapatan at ang katotohanan na sobrang pang-aapi ng mga politikong nasosobrahan sa kanilang mga kapangyarihan. Ako bilang isang OFW advocate, hindi man ako politiko at hindi ko rin pagyayabang sa inyo. Marami na akong natulungan at napauwi dito sa Pilipinas na mga pinamaltrato, inaapi sa labas ng bansa. Sinasamahan ko sa Department of Migrant Worker para makakuha ng action fund na kahit papalo makatulong sa kanila bilang panimula ng kanilang bagong buhay. At kung minsan natatagalan, ako nakikipagdigmaan para sa kanilang karapatan. Pero yan ang ibig sabihin na hindi mo kailangan maging politiko para makatulong ka sa pamahalaang ito. Ang masaklap lang, kung sino mga nasa pwesto, sila pa ang nangaagrabyado sa ating mga karapatan. Kaya mga mahal kong kababayang Pilipino, gumising na kayo. Gumising na kayo, ilaban nyo ang next generation. Dahil kung hindi tayo lalaban ngayon, sino pa? At kung hindi ngayon, kailan natin makukuha ang kalayaan na inagaw ng mga politikong ito, ng mga super buwaboy? Kaya sana, hindi lamang tayo ganyang karami. Hindi po ito panawagan ng isang rebelyon o sedisyon. Ito po ay panawagan ng mga sentimento ng mga mamamayang Pilipino na sobra ng aping-api sa antas ng pamumuhay. Kung hindi natin sisimulan, darating ang panahon, ang mga kabataang yan ay hindi na makapag-aaral dahil sa taas ng tuition fee na walang kumukontrol. Bakit walang kumukontrol? Abala silang lahat sa investigasyon. Abala silang lahat sa pamumulitika. Puro politika, 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 politika. Wala na silang inintindi kundi politika. Wala nang development na iniisip. Meron mga ilang politiko natin na gustong ma-develop ang Pilipinas, subalit outnumber sila. Kulang sila sa bilang.